Welcome to Shift and Stir. My name is I'm Alpine. Joey. And now we are on Uy, ang Episode saya-saya 4. namin kasi we have Bye-bye. microphone na kami. Thanks, diba? Temo. Demo yan. Tsaka napansin nyo, gumaganda na yung mga skin namin sa mga video. Korean glass. Korean glass na kami dyan. So today we are on episode 4 of season 2 and our topic, Joe? That free living, how to stay in control of your money. Usapang pera na naman to. Usapang pera na naman Mukhang to. pera talaga tayo. Mahal na mahal po namin ang pera. True. No, we would like to help our viewers to parang mag-host. Oo nga eh, parang, alam mo kung anong, parang bumabalik sa akin pag nag-i-events ako sa Alpha Serve. Ay, oo nga, di ba? Nag-hosting ako. Ganit yung mga microphone ng ng mga hotels. Cute, diba? Hello. Okay, sorry. Natutuwa lang kami. Okay, we need to overcome the borrowing habits. Minsan kasi hindi siya kailangan, naging habit lang siya. So here, we will be having our you need to understand ang panghihiram ng pera or borrowing, it's easy to start and how hard it can be to escape once it becomes a habit. So on this episode, we will discuss how to stay debt-free and stay in control of your money. To begin with, Joey? Okay. Nagiging normal siya dahil, well, may credit cards tayo. Ginagamit mo yun sa'yo? Credit card? Oo, ginagamit ko kasi pandagdag ng points. Eto na yung mga credit score, ganyan, points. Okay. Tuwing kailan mo, binabayaran mo naman ng buo pagkasahod mo? Kasi yung sa akin, supplementary credit card siya ng asawa ko. Kaya pala. Pero siya naman yung nagsuggest, no, na maging supplementary. Oo, imbis na kumuha ko ng sarili ko. So, at the end of the month, like, kapag nakuha ko na yung sahod ko, magbabayad ako sa kanya. Sa kanya ka nagbabayad? Sa kanya ako okay, nagbabayad. Very good. So, at least merong system kayong mag-asawa sa ganun. How about loans? May loan ka ba? May loan. May loan pa ako. Natapos ko na yung loan ko sa kotse. Sa Pinas naman? Pero sa Pinas yun 2 years ago natapos. Pero ngayon, meron ako para sa bahay naman. Ay, very Ikaw good. din, diba? Oo. Di na nga ako natapos-tapos. Okay lang yung investment, diba? Bahay din yung sa'yo? O bahay din? Oo, sige. Ilang years yung sa'yo? Ilang years pa yun? Bangko yun. Parang 8 years yata. 8 years, Usually ganun, 8 to 10 years. So now, how about, hindi talaga, hindi mo ako dyan, yung buy now, pay later. Wala akong ganito. Yung mga pay later. Nothing against po sa mga may pay later, sa Tabi, para may Tamara, something ganun. Meron na ngayon, di ba, yung pay later? Dito sa Qatar. Ginagamit mo? Hindi. Up yun, di ba? So, i-hold nyo yung amount dun sa account mo. And then, pagdating ng sahuran, magdideduct siya automatic. Meron siyang stated na date kung kailan niya i-deduct. Parang credit card payment din siya. Ang kinagandahan lang doon, ma-avail mo yung service or the product immediately. Kung meron ka. Pero alam ko yung pay later, din siya, secured din na kailangan hindi immediately malaki. Parang nagsa-start pa lang yung iba na 200, 500 lang. Okay. Tapos parang credit score din siya habang ginagamit mo siya ng madaming. Kala ka madaming points. Tumataas-taas yung yung credit score mo. Okay. So para din siyang, for example, ang CBQ. Nakadepende yan sa sahod mo and the way how you use the credit card. So, isang taon, parang may evaluate ka, nag-increase ba yung sahod mo, nag-increase ba yung spending mo, at binabayaran mo ba on time. Pwede nilang halimbawa, from 4,000, magiging 7,000. So, nangyari pala sa akin sa commercial bank. 7,000, tapos magiging 10,000. Tapos, kapag maganda yung spending habit mo at payment mo, magiging 20,000, ganon. So, tumataas-taas pa rin siya. Nice naman. How about this one? Na-experience mo yan? Hindi ako nakapag-experience ng salary advance. Hindi pa ako nag-salary advance. Sawa naman ng Diyos. Thank you, Lord. Mag-salary advance ako sa sarili ko. Oo nga, no? Oo, hindi ko talaga napapractice kasi natatakot ako. Pagdating nung panahon na sasahod ka na, wala ka ng pera. Kasi makakat nagastos na kasi lahat, diba? How about it usually starts small, such as phone upgrade, short-term loan, or yung mentality na, don't worry, I will pay it next month. Based on my experience, hindi ko naman siya na-experience. Kasi hindi naman ako masyadong maluhong tao. So, which is, I think, a good idea. Pero, sa ating mga kababayan,
mga Pilipino, madalas, ganyan, di ba? Madami, di ba? Madami, oo. Ang ano dito, yung phone upgrade, hindi naman talaga siya kailangan unless ginagamit mo siya sa work. For example, coming from sa akin, nasa sales ako, kailangan kong nag-generate ng income, nagpo-post, tumatawag, nagme-message. Kapag wala ka sa office, kailangan may data ka. So, dapat mabilis yung phone mo, hindi yung mga mababagal. One time lang ako nag-upgrade and that was 2020, during pandemic pa, December Okay. 2020. 6 So, years. magsi 6 years na yung phone ko na maliit, yung kulay green. Okay. Pero 1 terabyte yun. Uy, laki ng ano Oo, kaya hanggang memory. ngayon, effect pa din, di ba? Thank you, Samsung. Oo. Tapos, when it comes to debt, it's not actually a problem. Magiging problema siya kapag You lose control without noticing it. Yes, true. Minsan kasi, compulsive, di ba? Ay, impulsive. Impulsive na gusto ko to, tapos sinasatisfy mo yung emotion mo, bibilin mo na. I think, babalik tayo sa topic natin, I forgot which episode, yung wants versus need. Oo, diba? Tama. Minsan kasi, kailangan mo lang uminom, bakit kailangan Fiji water pa? Bakit kailangan Evian pa? Pwede naman. Yun, oo. Pwede water. Naman. Oo, mandami kaya. Yung QOOT nga, yung QOOT, ang mura lang nun. Lagi kong binibili yun sa Sidra, sa may Wukod. How about on section 2, how people actually fall into debt? The harmful pattern, spending before earning. Ay, sakit naman. Pero madaming Pilipino ganyan. Lifestyle inflation. Kasi nga sumasabay sa sa trend, saka sa social media. At saka yung parang gusto nilang i-please yung mga taong nakapalibot sa kanila. Minsan naman peer pressure. Isipin mo rin yung grupo na sinasamahan mo. O kung ini-influence ka ba nila in a good way or in a bad way. Totoo. Minsan kasi dahil naka-iPhone 17 Pro Max silang lahat, tapos mapi-feel mo na left behind ka. Tapos, sige, kaya mo yan. Swipe mo na yan. Meron naman tayong Jarir. Ganon, di ba? Sa Jarir po kasi, isang bookstore yon dito, na nag-o-offer sila ng magandang payment term, no? Para sa, sa mga 0% gadgets. interest, di ba? Pwede kang 3 months, 6 months, minsan pwede siyang 1 year, depende kung ano yung brand. Tapos under CBQ, alam ko, QNB, meron din. Okay. May tie-up sila with banks. How about here? Lifestyle inflation. Ito yung dahil tumaas yung sahod mo, ibig sabihin tataas na rin yung lifestyle mo. 'Di ba ang rule natin diyan dun sa episode 3, dun sa Kumusta Syndrome, 'di ba? Ang natin diyan, ang rule natin diyan, kapag tumaas yung sahod mo, tataas yung savings mo. Exactly. Ang galing ni Jo! May grade recitation ako. Wala tayong brain fog ngayon. Wala. Hindi na kasi. Ayun na nga. Papabakasyon na po tayo. As we shoot this one, 2 days, no? Eid na. 2 days. Sa Tuesday. Oo, sa Tuesday. Happy Eid Mubarak. Eid Mubarak, everyone. Emotional spending. Ayan, dyan ako ganyan ako. Pareho tayo. Pero pagkain lang naman. Ako din pagkain lang. Okay lang. Alam mo, pag masaya ako, kakain ako. Pag malungkot ako, kakain ako. Pag feeling ko, sobrang bigat na, sabay-sabay yung iniisip ko, ay, umorder na, kakain na. So, sa food ko talaga dinadala yung emotional spending ko. At least hindi ka nag-ano. Bawal na gamot. Ay, hindi tayo magbabawal. Napunta naman tayo sa ano ba to? Non-partisan. Jo, huwag kang magagalit. Hindi ko siya naidala next to our table. Yung white na paper bag natin. Kasi meron tayong, please, thank you. So, habang kinukuha po niya, syempre, nagsimula na kami sa mga pinipicture namin. May mga pa-feature kami dyan. Baka naman. Mamaya ipapakita namin sa inyo. Ay, palapit na tayo. Emergency gaps, the harmful pattern. Yung emergency gaps, meaning to say, hindi ka na nagsasave. Yung lagi mong sinasabi, next month na ako magsasave, next month na yung emergency fund. Ay, huwag ganon. Or, paano kapag may emergency? Wala na. Kaya ba nung next month? Hindi na kaya. Hanggang sa manghihiram ka na. Yun nga. Kaya nagiging harmful
habit siya. Nalala ko one time. Merong, baka nakikinig kasi yung kaibigan. So, ganito na lang. Sige. So, merong Don't akong drop isang name. kaibigan. Hindi ko siya kaibigan eh. Hindi mo na rin siya kaibigan? Hindi ko siya kaibigan. Hindi mo siya kaibigan? So, ang nangyari is, puro branded yung branded lahat ng mga damit niya, relo, iPhone, iWatch. Tapos every year meron siyang iPhone. As in yung bagong iPhone niya meron. Latest, no? Tapos one time, nakakapunta siya sa mga ibang bansa like Wow, Europe. travel! Oo, nag-travel si bakla. Tapos, nagkaroon ng emergency sa Pilipinas. Kailangan, basta medical, something about sa nanay niya. Mm-mm. Tapos, nanghiram siya. Tapos, sa akin. Tapos, naisip ko, dami-dami mong brand na nakakapunta ka dito. Oo nga. Kung saan. Tapos, in times of emergency, Wala ka palang mahugot. pera, ganyan. Tapos, parang medyo boastful pa siya, no? Kasi, posting on social media and all. Tapos, napapaisip lang ko, ano ba talaga ang tunay na pagkatao mo? Pagkatao niya. Uy, alam niyo po, ang ganda ng binigay mong example na yan. Isang halimbawa po yan na wag tayong masyadong nagpo-post ng kung ano-ano sa social media, especially to show off. Sinabi ko to dati, di ba? Walang masama if you would like to flex ng hard-earned money mo, kung saan mo yan dinala, anong binili mo. Karapatan mo yon, social media mo yon, nakikinood lang kami, nakikidinig lang kami. Pero to the point na sobra-sobra naman, Joelyn. Tapos ngayon, nagka-emergency ka, hihiram ka ng pera. Ito po yung masakit. Walang magpapahiram sa'yo kasi nakikita nila na well-to-do ka. Oo. So, hinay-hinay sa pagpo-post, mga ka-ship and stir. Diba? Huwag kayong ganyan. Huwag kayong doble ka. Galit. Ang ibig niya ang ibig niya sabihin is like, kung sino ka talaga. Parang yun baka din naman ako minsan, pero mas ni-level up ni Joelyn, no? Hindi, I mean, syempre, kung sino ka talaga, hayaan mong mahalin at tanggapin ka ng tao sa personal, sa social media. Kung ano ka talaga, ay nako, ako, sinasabihan nga nila ako, hindi, ang kuripot ko daw, ganyan, hindi daw ako galante. Pero hindi naman ako pumapalya sa padala, hindi naman ako pumapalya sa medical na kailangan ng tatay ko, sa pang-aral ng anak ko. Paano ako naging masama when it comes to pera kung yung needs ng family ko, nasusustain ko, hindi ko kailangan maging marangya. Oo, ang rangya mo, nag-Europe tour ka, tapos wala kang pang bayad ng ospital. Paano naman yun, di ba? So, moving ahead, sabi nga nila, that is rarely mathematics. It's a behavior under pressure. Ayan nga, gusto kong i-observe mo nga yung taong yun, kung mga kaibigan niya ay pinipressure siya to act like how he's behaving, he or she, hindi ko na makilala kung sino siya. Kung meron bang influence sa environment niya or the people around him or her na nag-uudyok sa kanya, sige, mag-travel ka, kaya mo yan. Hindi ko alam eh. Hindi mo I-check ko. I-check ko yung Facebook niya. Kasi minsan, pwede natin siyang i-judge, pero baka merong factors na nagtutulak sa kanya to be social like pressure, that. no? Tama. That is the behavior under pressure. And stay away from people who makes you spend more without limit, peer pressure. Hirap naman nun. Sasabihin mo? Paano mo yun? Kunwari, okay, you're caught in that situation already. So, paano ka move away from that person? Rule of thumb. Ay, lagi ko naalala yung rule of thumb. Kilala mo ba si Sir Peter? Peter Lagos? Oo, lagi niya sinasabi, rule of thumb. Una daw, dapat alam mo muna yung mga rules. Then, rule number 2, that's the time you break the rule. So, number 1, kailangan ma-experience mo yon. Mas mahalaga na na-feel mo na, sandali, this is not the right circle for me. Kasi mapipil mo na hindi ka na nakakapag-save, na nangungutang ka na, napipressure ka na, nasabayan mo yung lifestyle nila. Isip-isip ka din. Anong mahalaga, sasabay ka sa kanila? Or kagaya ng emergency dumating, may mahuhugot kang pera. Hindi mo naman sila iiwasan totally.
pero wag kang sumabay. Pwede kang makipagkaibigan Mm. sa mga social na mga friends natin. mo. Pero not necessarily sumasabay ka dun sa bitaw Lagi. ng lifestyle nila. So, iba-iba naman kayo ng income or whatever, ayun. di ba? Paano mo sasabayan malaki yung sahod niya. Ikaw Diba? nga minimum Wage earner wage ka. earner ka. So, ang sakit nun. Hanggang sa mga Priorities pa rin, no, at the end. utang-utang ka na naman dyan. Ay, nako. And with that, eto na nga. Ano yan? Kapag Wait lang, kapag tingnan ko nga, baka gumagana ba itong mic natin? Hindi gumagana. Hindi naman. ayun kayang sa akin. Pasensya na kayo, ngayon pa lang kami nagte-test. First time namin gamitin to. Agree naman. Agree naman siya. Yan na So, gamitin. ang nangyayari is, kapag nasa ibang bansa ka, alam mo, totoo to, when my brother-in-law came to Qatar, shout out, Carl Hi, Steven. brother-in-law. Yeah. Carl Steven, parang author naman siya. Carl Steven Bais lang. Yung Bais. Hindi, nung dumating siya dito, totoo yung sinasabi niya. Yung mga high-end na brand, hindi natin sila nabibili sa Pilipinas. Ikaw rin ba? Oo. Yung kaya nating Terra bilhin, Nova, no, hindi ko nabibili. Pero meron ng ganun sa Pinas ngayon. yung kaya nating bilhin dito, going back, parang hindi ko to nabibili At saka, if babalik ako, manghihinayang ako na mag-spend ng money dito. Kasi mahal. Kasi mahal. Uh-uh. Bags, shoes, some Shoes, electronics, no? Oo. and yung iba, perfume. Actually, Ikaw mahilig ka sa perfume. bili at saka bigay. Asawa ko mahilig sa perfume. Ito, price Ano yan? po ito ni Madam Joyce na nanalo dun sa best comment niya. Oh! Dinala ko lang. Ito Lalo yung si price Madam niya. Joyce, hindi pa kayo nakikita? Hindi pa. Baka tonight. Ah, yung message Joyce ko sa... naman. Ano ba ako naman? Versace. Oo, Versace. Madam Joyce. Ito yung Versace. price po ninyo, Versace. Ano to, perfume? Oo, open mo. Ang ganda Tapos, naman. ito. Ayun, Uy, mura lang tong mga to. Ayun to. Ito, bigay to sa akin. Ang bango. May mayaman. Mayaman. Ito, favorite ko to, pero pag winter lang siya. Si D&G. Na, ano na nga bang pangalan nito? Devotion. Ayan. Devotion. Magdasal daw kayo. Tapos, kung makikita mo, 3 or 4 yan. Ito naman ay Ay, bango naman. Parang vanilla. vanilla something. Oo. Warm siya. Pang ano yan, winter. Ito naman si apple juice, Sarah. Ay, si Zara. Kaamoy niya si Chance. Chanel Chance. Ay, oo. Tapos, ang may ating mayaman din. ever natin na Uy, gusto ko favorite, yung Bath and Bath and Body Uy, na 12 days lang yan pag nakasale. 1,000 wishes. Yeah. Hindi siya Oo, nakasale nung binili. Ay, 95. Oh, binigay lang din naman sa akin tong mga to. Bongga. Madalang lang po akong bumili. Ito na nga yung sinasabi natin. Diverse. Bakit ko kailangan ng maraming perfume? Bakit? Oy, don't get me wrong Hindi ako bumibili. Binibigay to. Pero kung ikaw, Sino ba mga kaibigan mo? Kaibigan mo? kakaibigan mo, yung mga Pabigyan ako ng- students, yung mga Pabigyan ako ng corporates. friends. Pabigyan ako ng perfume. Alam mo, minsan dito kasi kapag may nagawa kang mabuti sa kanila, hindi nila alam kung paano nila susuklian. Yung parigalo ng parigalo. Ako na yung nahihiyang tumanggap. Sa totoo lang. bigyan mo na lang sa akin. Bibigay ko sa'yo, true. Ngayon, ito po, iba-iba yung end niya. Meron tayong high-end, meron tayong, hindi naman high, super high. Meron tayong middle, Premium. at meron din tayong budget-friendly. Ngayon, siguro, 2-3 perfume na meron ka, okay na yon. Pero ang dami kong taong nakikita, pag nag-abroad sila, nagkakaroon sila ng collection ng perfume. Tapos, Parang collection yan ng mga sapatos. Mga collection ng Pilipino, sapatos, mga ganyan. collection ng perfume, ang dami natin kinokollect. Ngayon, hindi mo nakikita, alam mo, minsan pag nakatulala ka, wala kang pera, titignan mo na lang yung mga nabili mo. Pwede naman Tapos pala, i-add i-compute mo. Compute mo magkano lahat. Ayun ang point ko. Mm-mm. Pag kinompute mo siya, tapos kinredit card ko lang naman lahat to ngayon, kailangan kong bayaran, wala na akong pambayad. Kapag bibili kayo, make sure yung binibili ninyo, you can sell it again. Yun ang tip natin. Huwag kayong mag-collect ng something na sobra-sobra sa, let's say, pabango. Tapos hindi mo siya maibenta. So, kung paano mo gagawing liquid yung pera mo again, no? Kapag na-turn mo siya into cash. So, ano ang pwede mong itip dyan? Siyempre, ang mga jewelry natin. Jewelry. Diba? Ay, nisip ko kasi Ayoko paano gawin na. liquid yung perfume. Hindi, liquid. Meaning kasi ito turn it into cash. Okay.
So, di ba, pag sinabi natin na, Ay, mga relo, ganyan. oo, Mga second relo, hand. tapos ng relo, ano pa? Mga kwintas natin, Quintas, mga gold, bracelet, no? lahat ng gold, oo. In fairness naman sa mga Pilipinong mahilig talaga sa Sala gold, ganon. diba? Minsan wala silang pera, nakasuot ang pera natin. Oo. So, i-practice natin na ganon. Kasi, meron akong kaibigan, sorry. Nung medyo kapos siya, kasi madami siyang gold. So, meron siyang kilala sa may souk. Yung harap, yung gilid ng souk wakif, sa gold souk mismo. oo. So, doon, binibenta niya yung gold. Pwede magbenta doon, Oo, no? pwede magbenta ng So, gold. at saka, alam mo, pag umuwi kayo, mag-iwan kayo ng some gold sa family nyo in case of emergency. Meron silang maisasanla or Sa Cebuana, maibebenta. Yes. So, iwasan natin mag-collect. Palawan or Express. Palawan Express ba? Palawan. Pawn shop. Palawan, hindi ko rin alam eh. Basta Cebuana Palawan. lang ang alam ko. May Palawan. May Palawan, Cebuana. Luwilier. Yung mga mayayaman sa Cebu, no? Sa mga ganyan. Luwilier. Oo. So, here naman, the real meaning of financial control. Umpisahan natin sa control means, you decide where your money goes. You don't depend on future income to survive today. Ang madaming ganyan. Ang daming pagkakamali dyan. Ay, may sahod naman ako next month. Ay, may work naman ako next month. Saka yung lagi ko nadidinig na, wala pang sahod, saka na lang. Ibig sabihin, wala kang savings. Or wala kang extra money. Ang ganda ng point mo dyan. So, marami ka bang naririnig na gano'n from friends or anyone, colleague? Minsan ako, sinasabi ko. Pero lately ngayon, kasi medyo wise na ako. Salamat sa asawa ko, sa kay Ate Alpa. 50-30-20. Agad mo siyang nagkakapampangan niya ako. Kaagad mo siyang itabi. Itabi ko mo siya kaagad. You're not stressed by unexpected expenses. Okay? I can say this, kasi ang init sa Pilipinas. So, sabi ng kapatid ko, kailangan bumili ng aircon. So, medyo malaki yung sa living area kasi open siya. So, split type yung kailangan. Medyo mahal yun kumpara sa window. So, nung nag-send ako ng pera, hindi naman siya hindi ako na-stress kasi, di ba sabi dito, you're not Very stressed. Good. Di ba? Thank you sa iyo. So, when you need to spend na hindi mo siya ine-expect na kailangan mo siyang bilhin agad-agad, tapos mabilis mo siyang nailabas sa bulsa mo. Meaning to say, you're in control of your finances. So, medyo fulfilling din in my part na, nakakaya ko. It's just like a tap on your shoulder. Very good, Jo. Very good. Nasahan ka ni mama mo doon. So, the structure is important. Kagaya ng sinabi mo, ano ba yung structure dyan? Napakadali lang. Pay all your bills, kung ano yung natira, mag-save tayo. At huwag tayong ubos biyaya or one day millionaire. Ayun na yung mga taong, ang dami kong pera. Sige, swipe dito, swipe doon. Tapos makikita mo, Pecha de Peligro. Anong kinakain? Welcome back, Indomie. Diba? Tapos kawawa yung health nyo doon. I've learned my lesson. Kain ng noodles. Mga once a month lang, carry lang. So, practical ways to stay debt-free. Number 1, live below your means. Yes. Para yan dun sa hindi mo pala siya kaibigan. Sa kakilala mo. Oo. Money system, favorite mo. 50-30-20. Next. Build an emergency fund. Ito, favorite ko to eh. Ano? Delay purchase of non-essential. Delay gratification. And then? Separate needs from upgrades. And from wants. Yes, true. And marami pa tayong matututunan when it comes to how to live debt-free. Number 1 po, summarize natin, no? Number 1, maganda kung yung credit card mo, tumataas yung credit score mo, pero kapag hindi mo na siya nababayaran on time, gaya ng sinabi ko, nagkakaroon ng interest yan, o iwasan muna, kontrolin muna yon. The second one is, the structure is very important, 50-30 rule, i-apply natin yan. Make sure all the bills paid na, and then may savings na. Emergency fund. Tapos emergency fund na tayo. And then, the third takeaway for today, let us not normalize borrowing money. Una sa lahat, yung hindi naman masamang mag-borrow, may loan tayo. Hindi naman masama.
Pero Pero, yung every now and then, nanghihiram ka, naging alam, habit, no? tsaka alam mo, hindi naman sa iisipin ng mga tao or minsan iiwasan ka ng mga tao kasi, sige, nandyan na naman siya, manghihiram na naman siya. Di ba hindi mo maiiwasan na, parang, sa akin lang po ito, opinion ko lang to, parang bumababa yung sarili mo kapag laging nakadepende ka sa utang or sa hiram. Pero minsan kasi 'di ba tayo, inutangan na tayo, ng utang na tayo. Minsan kapag tayo naman yung maniningil, minsan tayo Ayun. pa yung Nahihiya tayong diba? maningil or minsan naman yung sinisingil mo, ang bait-bait nung Tapos nanghiram. block ka na. Ano. Tapos ngayon, galit ka sa'yo, di ba? Para daw siyang bugle ng Ay, nako. swapped. And then next one is, debt-free living isn't about restriction, it's about options. Madami po tayong options. Nasaan na ba? You don't need to be rich to be financially in control. Ay, totoo yan. Meron akong kaibigan, si Ate Lenny, kasi magaling talaga mag-ipon yan. Si Ate Lenny, oo. Like, meron siyang budget for pagkain lang, for gala, tapos for transportation, tapos accommodation, then the rest papadala niya sa Pilipinas. Tapos may savings siya. Oh, very good si Ate Lenny. Shout out kay Ate Lenny. Kung nasa kaya Poland. siya. Okay naman daw siya. Katext ko pa lang siya Kanina. Nagrarant ako sa isang kaibigan. Nagrant pala siya. Nagrant ako. You just need to stay ahead of your money and not behind it. So, ahead of your money and not behind it. And you take control of your money. Yes, ganon. hindi yung hinahabol ka ng pera. What do you mean by hinahabol ka ng pera? Dumating yung pera, lalabas agad-agad. Di ba minsan sa mga memes, dumaan lang daw yung pera sa kanila. Sa palad. Sa palad, sa palad, I mean. So, something is wrong, Jo. Kapag ang pera, dumadaan lang sa palad mo, mali yung pag-handle natin ng pera. Kasi hindi dapat dumadaan lang yung pera sa palad mo. Dapat may nagsistay din sa palad diba? mo. Next one. Meron na tayong teaser at ang bilis po. Uy, tapos na tayo. After po ng episode na to, papasok na po ang season 3. Isa pang episode. Isa pang tapos magsi-season 3 na tayo, no, Jo? Yes. Okay. Anong teaser natin for episode 5? Ang teaser natin for episode 5, ito, alam mo, lately, hindi ko na alam kung anong iniisip ko. Exit strategy. Magsistay ba ako dito? Uuwi na ba ako ng Pilipinas? Kasi si Thea talagang, umuwi ka na. Tapos, or lilipat na lang kaya kami ng ibang bansa. Ikaw ba? Masaya pa naman ako dito, so mag-stay muna ako. Wala pa akong exit strategy. Ako, kung masaya naman ako. Kung mabait si Qatar sa akin, mabait naman si Qatar sa akin. Pero may pumapasok ng mga options. Totoo. Na, aalis na ba tayo ng Qatar? Kasi kailangan i-secure mo rin yung future ni Thea. Dapat may another citizenship tayo. Alam mo Espanya, alam mo na wala Pilipinas. Amerika. Hindi, magulo pala doon. Wag na doon. Pero alam mo, naka-open yun. Magulo din. Nakabukas yung meron ako na-applyan, nakabukas ang USA, may Singapore na nakabukas. Ang daming nakabukas sa Wala option. citizenship sa Singapore. Wala din. Pero ang iniisip ko lang doon, higit na malapit siya sa Pilipinas kaysa sa Qatar. Mauuwi ko si 2 hours na. Pwede kong uwian si 2 to 3, ganon. Mura pa yung ticket. Pwede ko siyang uwian ng weekends. Weekends, no? Tapos balik ako ng Sunday. So, tingnan natin. And that's all. Sana may natutunan kayo. This is Shift and Stir. Bye. Bababay na naman ako. Bye! Ibabay na namin. Until the next episode. Thank you po. Bye-bye. Bye!